Sarap talaga nitong lambanog. Na-miss ko to Wala man lambanog dun sa inyo sa Pangasinan, ha? Meron naman pero minsan na lang ako nakakainom Ayoko na kasing maglasing masyado. Ang sabihin mo, takot ka lang sa sota mo. Takot ako kamo sa tatay noon. Dating sundalo Mahal ko pa buhay ko, no? Seryoso? Kaya naman pala. Pero oy, ba't ka nga pala napauwi? Dito ko pa dumiretso sa bahay. Ang totoo kasi niyan, Brad, ikakasal na ako. Ha? Seryoso? Magpapagapos ka na? Hindi naman siguro pagpapagapos yun, ano? Gusto ko rin naman pero kasi nabuntis ko si Sharon. Tapos ayun, gusto ng tatay niya na makasal kami bago pa siya manganak. Tama lang din naman. Gusto lang masiguro ng tao na hindi mo matatakasan yung anak at magiging apo niya. Oh, heto pa, oh. Salamat, Brad. Tapos kaya ako tumiretso dito sa inyo. Siyempre, gusto ko ikaw ang abay ko. Naks naman. Mahal mo talaga tong kaibigan mong probinsyano, ha? Siyempre, ikaw tong pinakamalapit kong kaibigan O nga pala, si Julie, andito pa ba sa baryo? Ba't mo naman hinahanap yun? Siyempre, malapit din sa atin yun, no? Nung mga bata pa tayo. Gusto ko rin sanang imbitahan sa kasal. Nandiyan pa naman sa bahay nila. Kaso, hindi na kami masyadong nag-uusap. Simula kasi nang bumalik siya rito sa baryo, hindi na halos kumikibo sa kahit sino. Umalis din pala siya dito sa Catanduanes? Oo. Pagkatapos pumanaw ng nanay niya, mga 2 taon na yata ang nakararaan. Balita ko, noon sa Sorsogon pumunta. At saka tapos bumalik siya noong nakaraang mga 4 na buwan pa lang. Ayun, sabi mo, nagbago ng pag-uwi? Oo. Lumalabas lang para maglako ng balot kapag gabi. Ano? Ba't naman niya naisip maging mambabalot? Hindi ko nga rin alam Marami naman siyang pwedeng mapasukan. Inalok nga rin siyang maging silbidora dun sa karinderya. Pero tinanggihan niya. Nag-aalala nga rin ako bilang kaibigan. Delikado pa naman ang panahon ngayon dito pag gabi. Ba't naman delikado? Ano na ba kasing nangyayari dito habang wala ako? Ano kasi, Brad Ano? Pinapakaba mo naman ako dyan sa mukha mo Kasi, Teo, may aswang na gumagala dito sa lugar natin. Aswang? Ano bang aswang yung sinasabi mo? 2007 na, tol. May aswang pa ba ngayon? Wala akong magagawa kung ayaw mo maniwala. Basta may aswang nga dito sa atin. May nadaling ang buntis Kinuha yung bata sa sinapupunan. May ilang mga alagang hayop ring na nadali. Seryoso ka ba dyan, Willie? Baka naman tinatakot mo lang ako. Seryoso ko. Kahit magtanong-tanong ka pa sa mga kababaryo natin, meron talagang aswang. Todo buntay nga rin kami ngayon sa ate ko. Buntis kasi at saka kabuuan na niya. Nang magkasabay na pumanaw sina nanay at tatay sa isang aksidente. Dahil doon, ay napilitan akong lumuwas mula Catanduanes papuntang Pangasinan. Naroroon po kasi ang Lola Pina ko. Doon ko na rin nakilala ang naging kasintahan kong si Sharon. Nagsimula po itong ikukwento ko nang mabuntis ko ang aking mahal. 2007 po nito. Gusto ng kanyang tatay Badong na maikasal kami ni Sharon bago pa siya manganak. Kaya naman, agad naming inayos ang mga bagay-bagay. Bumalik din muna ako ng Catanduanes para imbitahan ang 2 sa mga kababata ko.
Ang hindi ko alam, ipahahamak pala ng simpleng kagustuhan kong yon ang mapapangasawa ko. Bago ko nga pala makalimutan, ako po si Leo at nasa 25 anyos po ako nang mangyari ito. Tao po? Julie? Julie? Nandiyan ka ba? Tao po? Julie? Sino yan? Ayun! Andiyan ka naman pala eh. Ako to, si Leo. Leo! Kailan ka lang bumalik? Kahapon lang ako nakarating. Halika, pasok ka muna. Sa labas pa lang ng kubo ni Julie ay nagtataka na ako kung ba't saradong-sarado ito. Pero nang maalala kong nagtitinda siya ng balot kapag gabi, naisip kong baka nagpapahinga lang yung tao. Ang tagal mong nawala Kumusta ka na ba? Ayos lang ako. Naging maganda naman ang takbo ng buhay ko ron. Ikaw ang kailangan kong kumustahin. Balita ko, naging mambabalot ka ngayon. Bakit ba yan ang pinili mong kabuhayan? Marami namang ibang pwedeng pagkakitaan Isa pa, nakapagtapos ka rin naman ng high school. Madali ka makakahanap ng mas matinong trabaho sa syudad. Huwag mo akong alalahanin, Leo. Ayos lang ako. Pinili ko ang kabuhayang to. Gusto ko rin naman Sigurado ka ba dyan? May ilang mapapasukan dun sa amin sa Pangasinan. Baka pwede ka ron. Talaga? Meron doon? Papasamahin mo ako sa'yo doon? Talaga ba, Leo, Talagang inaalala mo nga ako. Kahit matagal na tayong di nagkikita. Siyempre, malapit tayo magkaibigan ni Willie. Kaya gusto ko ring mapabuti kayo. Doon sa kaibigan ng lola ko sa palengke, pwede kang maging tendera ron. Yung magiging biyanan ko naman, may mini grocery sila. Pwede ka ron bilang kahera o taga-ayos ng mga products. Magiging biyanan? Ikakasal ka na? Oo. Yun nga palang inuwi ko rito. Gusto ko kayong personal na imbitahan ni Willie sa kasal namin ng kasintahan kong si Sharon. Sa susunod na buwan pa naman yun, pero mas mabuti ng maaga akong magsabi sa inyo. Masyado naman yatang biglaan. Oo nga eh. Buntis kasi ngayon si Sharon. Gusto ng tatay niya na maikasal kami bago siya manganak. Buntis ang kasintahan mo? Oo. 4 na buwan na ang tiyan niya ngayon. Medyo malaki na pala. Kaya nga eh. Puspusan ang paghahanda namin. So ano na? Pwede ka ba? Sabay na lang kayong lumuwas ng Pangasinan ni Willie kung sakali. Siguro mga 3 araw bago ang kasal. Huwag kayong mag-alala. Pwede kayong tumuloy dun sa bahay namin ni Lola Pina. Sige, pupunta ako. Yun! Asahan ko yan Nagtagal pa ako ng mga 2 araw doon sa Catanduanes bago bumalik ng Pangasinan. Itinuloy namin ang paghahanda sa kasal. Lumipas ang 1 pang linggo, bigla na lang napatawag ang kaibigan kong si Willie. Oh, kumusta Willie? Napatawag ka? Leo, May problema ba, Brad? Ba't mukhang malungkot ka? si ate. Ang ate ko. Kumusta na bang ate mo? Nanganak na ba? Wala na si ate. Ano? Wala na? Bakit? Anong nangyari? Yung bata, kumusta? Wala na rin yung pamangkin ko. Wala na sila ng ate ko. Nadali ng aswang. Aswang? Oo. Basta natagpuan na lang namin si ate. Naduguan sa kanyang kwarto. Napakabilis ng pangyayari. Uminom lang naman ng tubig si nanay.
Tapos may narinig kaming kalabog. Pagpunta namin sa kwarto, sira na ang bintana at ayun. Diyos ko. Nakikiramay ako sa inyo, Brad. Tumawag lang ako kasi baka hindi ako makapunta sa kasal. Hindi ko pa kasi alam kung anong plano ni nanay. Hindi ko pa alam kung kailan ang libing. Nakakayaya tuloy sa'yo. Best man pa naman ako. Brad, wag mo munang isipin ang kasal ko. Ituon mo munang pansin mo diyan sa inyo. Huwag ka mag-alala. Naiintindihan ko naman eh. Magpapadala na lang din ako ng konting tulong sa inyo. May extra pa naman ako kahit paano. Maraming salamat, Leo. Nakakayaman pero hindi ko muna tatanggihan yan. Kailangan eh. Ano ka ba? Wala yon. Kaya sige na, ha? Balitaan mo na lang ako. Sige, tol. Leo, sino yon? Yung Willie ba yon? Oo, siya nga. Hindi raw siya makakapunta eh. Namatayan sila. Ano yung narinig kong aswang? Ha? Sa totoo lang, hindi ko rin sigurado. Pero ang sabi, nadali raw ng aswang ang atin niyang buntis. Hindi rin naman ako naniniwala sa mga ganong halimaw. Pero wala naman ako sa posisyon para makipagtalo sa nagdadalamahating tao. Tama ka, Ron. Totoo man kasi o hindi ang aswang, ang sigurado ay namatayan sila. Kung sakali man hindi siya makakarating, maghanap na lang tayo ng proxy. Ganun na nga lang siguro. Bagamat hindi ako naniniwala sa mga aswang, ay hindi ko namang maiwasang mabahala para sa mga kabaryo ko. May iilang mga buntis at bata pa kasi roon. Nakakatakot kung mabibiktima sila ng sinasabing aswang o kung sino mang gumagalang sa larin. Naisip ko rin si Julie, lalo nga at mag-isa na lang siya sa buhay. Tapos, pagbebenta pa ng balot ang kanyang pinagkakakitaan. Hanggang sa nalaman ko, 3 araw lang pala ibinurol ang ating ni Willie. Minabuti nilang ilibing ito agad dahil nga sa lagim ng sinapit nito. Kaya naman, nakarating ang mga kababata ko rito sa Pangasinan 3 araw bago ang kasal namin ni Sharon. Magsikain kayo. Huwag kayong mahihiya. Maraming salamat po, Lola Pina. Ganito pala tong magnet. Sarap pala talaga nito. Ikaw, Julie, di ka ba kakain? Hindi na, busog pa ako eh. Kumain ako kanina sa biyahe. Tinapay lang naman yung kinain mo eh. Busog pa nga ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Maraming salamat talaga sa inyong dalawa ha. Nagawa niyong makapunta. Lalo ka na, Willie. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan ng pamilya mo ngayon. Ang totoo, Brad. Nag-aalangan nga akong pumunta eh. Kasi ayokong iwan muna sina nanay. Pero siya na mismo ang nagsabi na pumunta ako at dumalo sa kasal nyo. Naisip ko rin baka pala rin ako rito. Alam mo na, baka may mahanap akong mapapasukan. Naku, kung mapapasukan lang, maraming pwede. Oo nga. Pwede ka sa mini grocery ng mga magulang ko. May connection din si Papa sa mga security agency. Pwede ka ron. Ay, maraming salamat sa inyo kung sakali. Napakalaking tulong na yan sa amin. Makakapagpadala na ako ng mas maayos na halaga para kina nanay at sa nakababata kong mga kapatid. Ikaw, Julie, anong balak mo? Nabanggit ko na sa'yo, di ba? Baka gusto mo magtrabaho na rin dito. Hindi pa ako nakakapag-desisyon eh. Pinag-iisipan ko pa. Ay, teka nga sandali. Kanina ko pa napapansin. Ayos ka lang ba, Ineng? Namumutla ka kasi at parang tulala.
Medyo nahilo nga po ako sa biyahe, Lola, pero huwag niyo po akong alalahanin. Ayos lang ako. Sigurado ka ba dyan, Julie? Baka gusto mo na magpahinga. Doon ka sa kwarto ni Lola. Pwede ka ron. Itong si Willie naman, dito sa may sala. Tungkol nga pala dyan, may nakausap kasi akong isang kakilala ko. Doon ako sa kanila tutuloy. Kakatagpuin ko siya mamaya. Sigurado ka ba dyan, Julie? Baka naman kasi nahihiya ka lang sa amin, ha? Naku, hindi naman. Matagal ko na rin kasing hindi nakikita yung kaibigan kong yon. Kaya naisip kong puntahan. Tapos, pupunta na lang ako sa mismong araw ng kasal nyo. Ihatid ka na lang siguro namin para sigurado makakarating ka. Huwag na, Leo. Ayos lang ako. Mas pagtuunan mo ng pansin ang mapapangasawa mo. Alam mo na, delikado ng panahon ngayon. Ha? Huwag ka namang manakot ng ganyan. Di naman ganun kadelikado rito sa lugar namin eh. Ligtas naman dito. Oo nga naman, Julie. Wala namang aswang dito. Di tulad nun sa atin. Sa nangyari kay ate. Mas mabuti pa rin yung nag-iingat. O siya, alis na ako. Kita na lang tayo sa kasal ninyo. Ang dami kong napansing kakaiba sa kababata kong si Julie nung gabing yon. Una na roon ay hindi siya masyadong kumikibo. Taliwas yon sa nakilala kong ugali niya. Habang lumalaki kasi kami, ay likas sa kanya ang pagkamadaldal. Tinatawag pa nga namin siyang bida-bida ni Willie. Proud din naman siya mismo sa ugali niyang yon. Pero nung dumating sila sa Pangasinan, kakaiba po talaga si Julie. Hindi ko masabi noong una, pero ramdam kong ayaw niyang naroon siya. Pansin ko ring makahulugan ang tingin niya kay Sharon. Ba't ganun si Julie, mahal? Kakaiba yata ang titig niya sa akin. Nahuli ko pang inirapan niya ako sandali. Tapos, yumuko nang napalikon ako sa kanya. Ito na siguro yung sinasabi ni Willie na nagbago na nga ang kaibigan namin. Nagbago? Hindi ba siya dating ganon? Hindi, Sharon. Mabait yun. Madaldal tsaka palatawa. Nagtaka nga kami kasi bigla na lang yung naging ganon. Pag-uwi niya dun sa Catanduanes. Saan pala siya pumunta? Sa Susugun po, balita ko. Nagtrabaho siya ron matapos siyang maulila. Anong trabaho niya roon? Ay hindi ko po alam, Lola eh. Di naman kasi siya nagkikwento ng makabalik. Hindi kaya may nangyari sa Sorsogon kaya siya nagkaganoon. Alam niyo na baka may kung anong ikinabagsak ng kanyang kalooban. Hindi malabo yan, La. Siguro nga. May nangyaring masama doon na nagpabago sa kanya. Hayaan niyo po. Chitsyempo ako. Kakausapin ko siya. Huwag na muna, Leo. Ako na muna kakausap kay Julie. Ang isipin mo, yung paparating na kasal ninyo. Baka masira pa ang araw nyo dahil dito eh. Sige. Ganun na nga lang, Brad. Ngayon, magpahinga ka na muna ako rito. Antok na ako eh. Oo, sige. Pwede ka dyan sa sofa. Medyo malapad naman kasi yan. Bigyan ka na lang namin ng unan at kumot. At napakalambot pa. Walang ganito sa bukid, no? Simple lang po ang bahay namin ni Lola Pina. Sementado ang kalahati ng dingding mula sa hig hanggang sa bandang baywang. Tapos, kahoy na ang itaas na bahagi. Bagamat may kisame naman at yero ang bubong. Sa lugar na yon lumaki ang nanay ko. Lumipat lang siya ng Catanduanes nang maikasal sila ni tatay. Di ko lang akalaing sa bahay na yun din kami titira ng mapapangasawa ko.
Mag-isa na lang po kasi si Lola Pina. Mabuti na lang at payag din naman ang mga magulang ni Sharon. Oo, medyo maliit lang ang bahay namin. Pero malinis naman kasi ito at maayos. Nakatulog naman po kami nung mga unang oras ng gabing iyon. Subalit, nagising na lamang ako nang may marinig na kakaibang huni ng ibon. Ay, ano ba yung tunog na yun? Leo, anong ibon ba yun? Ba't ang ingay? Ang lakas ng tunog. Hindi ko alam. Kabulahaw nga eh. Leo! 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 Gising ba kayo? Leo! Si Willie? Ano naman kayong kailangan niya? Teka lang, mahal. Pagbubuksan ko. Nakakairita talaga yung ibon na yan. May problema ba, Willie? Narinig mo rin ba yung ibon na yan, di ba? Paano hindi ko yun maririnig eh? Ang ingay-ingay niyan. Nagising nga kami ni Sharon dahil dyan eh. Kailangan nyo mag-ingat, Brad. Hindi ordinaryong ibon yan. Ha? Hindi ordinaryo? Kilala mo ba kung anong ibon niyang humuhuni, Willie? Bahala na nga. Maniwala man kayo o hindi. Tik-tik ang ibon na yan. Tik-tik? Anong tik-tik bang sinasabi mo? Willie naman eh. Huwag ka namang manakot ng ganyan. Walang aswang dito sa Pangasinan. Kaya paano naman magkakaroon ng tik-tik na ibon dito? Hindi ko alam. Basta sigurado akong tik-tik yan. Ilang gabi nga rin namin narinig yan. Bago namatay si ate. Teka nga, ano bang pinag-uusapan niyo? Tik-tik ang sinasabing ibon na kasama ng ibang mga aswang. Ang sabi, kapag may tik-tik malamang, puntirya ng parating na aswang ang mga buntis o sanggol. Ano? Aswang? Sabi rin ng mga matatanda, kapag malakas ang huni ng tik-tik, ibig sabihin ay malayo pa ito. Pero kapag mahina na ang huni nito, ibig sabihin, napakalapit na niya sa'yo. Paano naman magkakaroon ng tik-tik dito sa atin? Wala namang mga ganyan dito banda sa norte eh. Yun nga rin ang sinasabi ko. Tsaka, humina yung huni? Yan ang sinasabi ko, Leo. Papalapit na siya. Papalapit siya rito. Kailangan mong bantayan si Sharon. Teka, kukuha lang ako ng itak. Pupunta ako dun sa kusina nyo. Hindi po kami kaagad nakareact ni Sharon sa mga sinabi ni Willie. Hanggang sa namalayan ko na lang na unti-unti nang dumadaing si Sharon. Aray! May problema ba, mahal? Ang tiyan ko! Bakit ka napapadaing? Ang tiyan ko! Sumasakit! Ba't biglang sumakit ang tiyan mo? Diyos ko. Dalhin lang kita sa ospital. Huwag kayo lalabas. Tol, naghihintay lang yan sa malapit. Yang halimaw na yan. Willie, sigurado ka pa talaga sa sinasabi mo? Kapag di pa tayo kumilos, baka mapahamak ang anak namin. Aray! Masakit na masakit! Sigurado ko, Leo. Kapag lumabas kayo ngayon, garantisadong mapapahamak ang mag-ina mo. At kaya sumasakit ang tiyan ni Sharon dahil sa presensya ng aswang. Anong nangyayari dito? Sharon, bakit namimilipit ka dyan? Diyos ko! Lola, may aswang po sa labas. Inaaswang po si Sharon. Ano? Seryoso ka ba, Willie? May kumakatok. Ako na bahala, Leo. Aray! Ako na. Napakasakit na talaga. Ito na ba yun? Mga anak na ba ako? Hindi ko na alam kung anong gagawin nun. Susundin ko ba ang kaibigan ko o gagawin ko ang nasa isip ko? Yun nga lang ay may kung ano sa kalooban kong nagsasabing makinig ako kay Willie. Kaya naman, hinayaan ko lang ang kababata kong lumapit sa may pinto. Bit-bit ang itak namin.
Sinong nandyan? Pasakit na ng pasakit ang tiyan ko. Aray ko. Huwag kayo magalala. Mawawala yung pananakit ng tiyan ni Sharon kapag napalayas na natin yung halimaw sa labas. Willie, alam kong naniniwala ka na talagang aswang yung nandyan. Pero Diyos ko naman, kailangan ko nang dalhin si Sharon sa ospital. Basta, maniwala ka lang muna sa akin, Leo. Sumagot ka! Sino kang nasa labas? Hindi ako natatakot sa'yo. Kapag hindi ka pa umalis, hindi ako mangingiming ipahalik tong itak sa leeg mo. Ha, may tao sa bakuran. Aray ka, hindi ka na kaya. Leo! Sa bubong! Ayaw mo talagang umalis, ha? Humanda ka sa akin, aswang ka! Nilalamukos na ako ng kaba at pangamba nun. Si Willie naman ay tarantang pumunta ng kusina. Kinuha niya yung lalagyan ng asin namin ni Lola Pina. Tapos, dali-dali siyang lumabas sa likod bahay. Humanda ka sa aking halimaw ka. Itong sa'yo! Diyos ko! Diyos ko po! Ano yun? Sharon! Dadalhin na kita sa ospital. Teka, Leo. Teka, ang tiyan ko, nawawala ng sakit. Ha? Sigurado ka ba dyan, mahal? Baka naman. Leo, napalayas ko na yung halimaw. Nakita mo ba ang aswang iyo? Hindi ko po nakita mismo yung itsura niya, Lola. Paglabas ko kasi, rekta saboy lang ako ng asin sa bubong ninyo. Pagkatapos, ayun, bigla na lang siya umiyaw. Kasunod po nun, may lumipad na napakalaking ibon na kulay itim. Ikaw, Sharon, kumusta ng pakiramdam mo? Ayos na ako. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. Mas mabuti siguro kung pumunta pa rin tayo sa ospital. Baka mamaya na paano na si baby. Noong madaling araw na yon, ay umalis nga po kami ni Sharon at Willie. Dinala namin ng kaibigan ko si Sharon sa ospital. Pagkarating doon, ay wala namang makitang anumang mali ang doktor. Kaya agad din kaming nakauwi. Hindi pa rin ako makapaniwalang may aswang pala talaga. At meron na ngayon dito sa amin. Buong buhay ko kasi ay wala pa akong nabalitaang ganyan dito sa Pangasinan. Napakahirap paniwalaan, Lola. Pero walang ibang paliwanag sa mga nangyari kagabi. Kakaibang huni ng ibon, hiyaw ng isang halimaw, tapos pagaspas ng mga pakpak. Isa pa, kung tao lang yung kumatok, dapat sumagot na yun ang buliwan ni Willie. Tol, salamat talaga at nandito ka, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka lumabas na kami kaagad kagabi para pumunta ng ospital. Malamang, nakasalubong na namin yung aswang sa labas. Wala nga naman yun, Leo. Mula nang mamatay kasi si ate, nagtanong-tanong na ako tungkol sa mga aswang at tiktik. Nakakapanghinayang nga lang eh. Kung nangalap lang sana ako ng mga ganong kaalaman dati pa, malamang naagapan ko ang nangyari. Pero may tanong lang ako, Willie. May isang bagay kasing kumugulo sa isip ko eh. Ano ba yun? Yung sumulakay ba kagabi parehong uri ng aswang na dumali sa ate mo? Yung aswang na nasa baryo natin? Oo. Parehong pareho. Tik-tik. Ano bang iniisip mo tungkol dun? Di ba? Napakaraming uri ng mga aswang. Sa pagkakaalam ko, may tik-tik, manananggal at kung ano-ano pa. Ngayon, parang biglang nagkaroon ng parehong aswang sa dalawang magkalayong lugar. May punto ka, Rona po. Masyado naman yata bihirang pagkakataon yun. Kung sakali. Teka,
Ano bang pinupunto niyo? Sinundan ng aswang itong si Willie mula Catanduanes? Paano naman nangyayari yun? Wala namang sumunod sa amin nung bumiyahe kami. Tsaka si Julie lang naman ang kasama ko. Si Julie? Nagkatinginan kaming apat na nasa hapag. Ramdam ko ang pag-aalinlangan naming sabihin ang mga nasa isip namin. Ako nga po ay sandaling natigilan, lalo na nang maalala ko ang sinasabing biglang pagbabago ng kababata namin. Hindi naman siguro. Paano naman... Leo, alam kong mahirap paniwalaan. Pero hindi ko maisantabi na lang nang basta ang posibilidad na yun eh. Ang pagpili pa lang ni Julie ng maging mambabalot, kakaiba na. Alam mo na yun. Ang dami mong pwedeng mapasukan na mas matinong mga trabaho. Tapos, paglalako ng balot ang pinili mo. Dagdag pa nun. Nagsimula lang ang pangaswang sa baryo natin nung umuwi si Julie galing Sursogon. Paano kung sadyang may pinagdadaanan lang yung tao? Mahirap naman kung pagbintangan nyo lang siya ng basta, di ba? Paano nyo makukumpirma yung hinala nyo? Pakakainin ko siya ng pagkaing maraming bawang. Kahit asin naman lang. At alam ko na kung anong pagkain ang gagamitin ko. Adobong mani? Paborito niya yun eh. Tumpak. Ngayon, nasa na ba ang kaibigan nyo? Ha? Oo, gayon. Ay, nasaan na ba ang kaibigan nyo? Hindi ko po alam, Lola eh. Hindi naman niya sinabi sa akin kung saan siya tutuloy at kung sino ang kakilala niya rito. Kung ganun, hintayin na lang natin siyang bumalik. Yun nga lang eh. Aalis kami nitong si Sharon mamaya. Saan kayo pupunta? Sa bahay. Doon na muna kami. Hanggang sa mismong araw ng kasal. Kung ganun, ako nang bahala kung sakali mang dumating dito si Julie. Huwag niyo lang kalimutan na maglagay ng bawang sa bintana sa tutuluyan niyong kwarto. Mas maganda rin kung maglalagay kayo ng itak sa bandang ulo na ng higaan niyo. Basta huwag kang padalos-dalos dito, Brad ha. Kilala kita. Malamang iniisip mong may pagkakataon ka ng gumante. Kung tama ang hinala natin. Hindi ko ikakailayan, Leo. Oo, iniisip ko ng gumante. Kung sakali mang tama tayo sa kutob natin. Pero syempre, andyan pa rin ang posibilidad na mali tayo. Ayoko pa rin namang makagawa ng masama sa isang inosenteng tao. Hapon noong araw rin na yon nang umalis kami ni Sharon. Papunta sa kinalakihan niyang bahay. Nakiusap kasi ang kanyang mga magulang na pumunta kami ron. Mga 2 araw bago ang kasal. Mabuti naman at nandito na kayo. Kumusta ka naman doon kina Nanay Pina, anak? Ayos lang po, Ma. Alagang-alaga nga po ako ni Lola eh. Abay, mabuti naman kung ganon. Yung isang abay ni Leo, hindi ba namatayan yun? Opo pa. Nasa bahay na po. Pupunta na lang sila ni Lola dito sa kasal. Ano nga bang nangyari doon? Pinatay ang kapatid, hindi ba? Nahuli na raw bang salarin? Hindi pa po. Pinaghahanap pa rin hanggang ngayon. Basta magsabi ka lang kung may tutulong ako. May mga kakilala ako ron sa Catanduanes. Baka sakaling makatulong sila sa pag-iimbestiga. Maraming salamat po pa. Hindi ko talaga maiwasang kabahan kapag kaharap ko ang papabadong ni Sharon. Sa isang tingin mo pa lang ay magdadalawang isip ka ng biruin yung tao. Napakabagsik kasi nitong tao. Tapos, bato-bato ang katawan.
May peklat din siya sa kaliwang bahagi ng kalbong ulo. Nakuha raw niya yon sa isang digmaan laban sa mga rebelde. Medyo mataas din po ang ranggo nito bago magretiro. At noong mga panahong ito ay nasa 2 taon pa lang mula nang kumalas ito sa kanyang trabaho. Kaya masasabing buhay na buhay pa ang kanyang dugong mandirigma. 2 araw na lang ay kasal na ninyo. Alagaan mo itong unika iha namin, ha, Leo? Huwag na huwag mo itong bibigyan ng sakit ng ulo. Kapag nalaman kong pinaiyak mo ito, maski isang beses lang, may kalalagyan ka talaga sa akin. Opo pa. Pangako. Hindi ko pahihiyakin si Sharon. Papa naman huwag niyo naman sindakin ng ganyan si Leo. Hindi ko siya sinisindak. Nagpapaalala lang ako. Intindihin mo na lang ang papa mo, anak. Mahal ka lang yan. Muling sumapit ang gabi. Doon kami tumuloy sa kwarto ni Sharon sa kanilang bahay. Mas panatag ako roon. Kasi nga sementado ang buong bahay at may grills ang mga bintana. Gayunpaman, ay naglagay pa rin kami ng bawang sa may bintana para makasigurado. Para saan niyang bawang dyan sa bintana? Mangangamoy kayo rito sa kwarto niyan. Ano po kasi pa? Pangontra po yan sa aswang. Aswang? Naniniwala ka sa mga ganun, Leo? Opo. Matandang kwento yun sa baryo namin pa. Sinunod ko na lang para siguradong ligtas ang mag-ina ko. Kung mabuti naman ang layunin, wala akong karapatan questionin yan. Pero wala naman sigurong mga aswang-aswang dito. Una ay moderno na ang panahon ngayon. Patigit sa lahat. Hindi naman sila totoo. Totoo ang mga aswang pa. Hindi lang natin sila nakikita pero andyan lang sila sa dilim at nag-aabang ng tiyempo. Kung ganon, sila ang matakot sa akin. Magdadalawang isip silang saktan ka. Kapag nagkamali sila, hahalikan nila ang guso ng baril ko. Kaya huwag ka na mag-alala, ha Sharon? 2 kami ni Leo na poprotekta sa inyo ng magiging apo ko. Kami naman ni Sharon ay nagsara na ng bintana at pinto sa kwarto. Nakakakaba talagang kaharap ang papa mo, Sharon. Naiintindihan kita, Leo. Ako rin naman medyo takot din dun Pero huwag kang mag-alala. Gusto ka nung para sa akin. At may tiwala yun sa'yo. Kasi hindi ko alam paano ko sasabihin sa kanya na inaswang ka na kagabi. Baka bigla na lang yung magwala. Huwag na lang natin sabihin. Kung hindi naman na mauulit, hindi na natin magiging problema yon. Sana lang talaga hindi na yun mauulit. Pinapanalangin ko rin yan sa Panginoon. Sana. Gumulong ang ilang oras. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Tahimik na ang paligid. Naghihilik na si Sharon, pero dilat pa rin ako. Abot-abot ang pagdarasal na sana hindi na aswangin ang mag-ina ko. Subalit, nangyari pa rin po ang ikinatatakot ko. Hindi. Andyan na naman siya. Paano niya kami nasundan dito? Anong gagawin ko? Itak. Kailangan ko ng itak. Taranta akong bumangon at madapa-dapa akong pumunta sa kusina. Mabilis kong hinablot sa lagayan ang kanilang itak. Pati ang garapon nila ng asin ay binitbit ko na rin. Pabalik na ako sa kwarto nang bigla na lang, pumailan lang ang napakalakas na sigaw ni Sharon sa buong bahay. Sino ka? Anong ginagawa mo dyan? Sumagot ka! Si Sharon! Sharon!
Andiyan na ako! Sharon! Sino ka? Pagkapasok ko ng pinto, ay agad kong nakita ang isang anino na nasa labas ng bintana namin. Hindi lang yon basta nakadungaw. Halatang nakahawak po talaga siya sa mga grills. Anino lang po ang naaninag mula sa loob ng kwarto. Pero halata kong mahaba ang magulong buhok ng kung sino mang taong iyon. Sharon! Tara sa labas ng kwarto! Leo, natatakot ako. Nagsisimula na namang... sumasakit na naman ang tiyan ko. Ano nangyari dito, Sharon? Bakit ka napasigaw? Pa! May aswang! Muli akong napalingon sa bintana nung sandaling yon. Pero wala na ang nakadungaw roon. Gayunpaman ay nakarinig kami ng kung sinong nagtatatakbo sa bakuran. Sino nandyan? Ba't ka umaaligid sa bahay namin? Aray! Anong aswang bang sinasabi mo, anak? Seryoso ako, ma. Aswang yung umaaligid sa akin. Leo, ano bang ginagawa mo? Dalhin na natin si Sharon sa ospital. Wala mo nang lalabas. Hindi natin alam kung sino ang nasa bakuran. Leo, sumama ka sa akin. Opo pa. Wag pa! Wag na wag kayong lalabas. Delikado! Leo, halika na. Hindi nakinig si Papa Badong kay Sharon. Lumabas nga po kami ng kwarto. Dinaanan lang ni Papa ang kanyang pistola. Tapos, hinarap na namin ang saradong pinto ng sala. Sino ka sabi? Pipi ka ba? Ba't hindi ka sumasagot? Isa pang katok mo dyan at hahalik na sa iyo tong bala ng baril ko. Talagang nananadya ka, ha? Lagot ka sa akin ngayon? Walang tao. Ang bilis naman yata ang nakalayo nun. Doon sa bandang kanan ng bakuran pa. Doon siya pumunta. Sa may kwarto namin. Ang akala siguro ng damo, hindi ko siya susundan. Tara, punta natin. Mag-iingat po kayo pa. Hindi normal na taong kalaban natin. Mamaya, marami kang ipaliliwanag sa akin, Leo. Sabihin mo sa akin kung anong alam mo rito. Dito po. Napansin kong dito siya banda sumuot. Gulat na gulat ako nang biglang lumundag mula sa bubong ang isang karimari-marim na nilalang. Ang laki noon ay kahawig lang ng ordinaryong tao. Pero puno ng itim na balahibo ang buong katawan at sabog na sabog ang mahabang buhok. Mabilis itong kumilos papunta kay Papa Badong. Mabuti na lang at mabilis na naipansalag ng aking biyenan ang isa sa kanyang braso. Bagaman, nakalmot siya ron ng aswang. Pa! Hindi! Hayop kang aswang ka! Etong sa'yo! Wisit! Hindi mo ko mapapatay ng gano'n na lang! Nagawa kong mataga ang aswang sa bandang likod. Nabaril naman siya ni Papa Badong. Yun nga lang ay nakailag ang aswang. Kaya dumaplis lang sa pisngi nito ang bala. Noon din po ay mabilis siyang tumakbo papunta sa may likod bahay. Hindi ka makakatakas! Papatayin kitang demonyo ko! Ibon? Nag-anyong ibon ng aswang? Nakakainis! Nakatakas ang kutong lupa ngayon! Nang makalayo ang aswang, ay bumalik kami sa loob ni Papa Badong. Nakita naming ayos na si Sharon. Naroroon sila nakaupo sa kusina ni Mama Perla. Agad-agad din ay ginamot ni Mama ang sugat ni Papa sa braso.
Sharon, ayos ka na? Hindi na sumasakit ang tiyan mo? Hindi na, mahal. Huwag mo na akong alalahanin. May Leo, sabihin mo sa akin kung ano ang nilalang na yon. Yung ba ang sinasabi mong aswang? Opo pa. Ang totoo, ikalawang gabi na ng pangangaswang nun kay Sharon. Bakit naman hindi nyo kagad sinabi sa akin? Bakit? Pag sinabi ba namin maniniwala kayo? Pinagtawanan nyo nga lang ang paglalagay namin ng bawang sa bintana eh. Siguro nga, hindi kayo tumutol doon, pero sineryoso nyo ba? Pasensya na, Sharon. Hindi mo rin ako masisisi kung ba't hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Aray ko, Perlap. Dahan-dahan naman dyan. Malalim din niyang kalmot sa akin ng demonyong yun. Huwag na nating pagtalunan yung mga hindi naman dapat pagtalunan. Ayan eh, napatunayan na natin. Totoo ang mga aswang. Ngayon, ang gusto namin ay ikwento nyo kung ano ba talagang nangyari kagabi. Halos pareho lang ang nangyari, Ma. May kakaibang huni ng ibon. Tapos, may tao sa bakuran at kumatok sa pinto. Ang kaibigan kong si Willie ang nagtaboy sa halimaw na yun kagabi. Gumamit siya ng asin at itak. Saan ba galing ang aswang na yun? Wala naman kasing aswang dito sa may norte. Nakapagtataka. Bigla na lang meron. Pa, naalala niyo po yung pagpatay sa kapatid ni Willie? Oo, yung buntis. Tapos hindi pa nahuhuli ang salarin? Yan nga, hindi ba? Muntik pa siyang hindi makadalo sa kasal niyo sa Makalawa. Dahil doon, ano pang meron sa kanya? Ang totoo po kasi, aswang ang pumatay sa ate niya. Ano? Seryoso ba, Leo? Opo. At kaya pinuntirya yung ate niya kasi nga buntis. Mukhang ganun din ang nangyayari kay Sharon. Teka sandali. Sinasabi mo bang parehong nilalang ang naandito ngayon na nasa baryo ninyo? Ganun na nga po pa. Isa pang tanong, kung inaswang na kagabi si Sharon, tapos naulit ngayon, ibig sabihin, pwede pang maulit yun? Pwedeng-pwede pa, Ma. Kaya mas mabuting maglagay na tayo ng mga pangontra sa paligid ng bahay. Pero mas mabuti pa rin kung mabubutas ko mismo ang bungo ng demonyong yon. Rico, ano pa pala? Tandaan sabi! Yabang-yabang mo, sugatan ka naman. Nadali niya ako eh. Kasi hindi ako handa. Kapag nakaharap ko ulit yun, sisiguraduhin kong patutumbahin ko siya. Pinagpahinga na namin si Sharon matapos mag-usap. Kami ni Papa Badong ay hindi na natulog. Magdamag kaming nagbantay hanggang sa sumikat na ang araw. Hawak-hawak lang noon ng magiging biyanan ko ang kanyang pistola. Ako naman ay hindi na binitiwan ang itak. Nang sumunod na araw naman ay naging busy kami sa mga huling paghahanda para sa kasal. Kinabukasan kasi noon ay ang big day na namin ni Sharon. May ilang mga bisitang dumating din para mangamusta. Salamat sa tanghalian. Mukhang masarap ng pinakbit, ah. Salamat, pare. Sige, kumain ka lang parang Gemeng. Oo nga pala. Ba't ngayon ka dumating? Akala ko bukas ka pa. Ang totoo, nung nagdang linggo pa ako bumiyahe galing sa amin sa Leyte. May dinalaw lang kasi akong pinsan doon sa may Tarlac. Tapos ay naisip kong pumunta na lang dito ng maaga. Para hindi ako malate sa kasal ng inaanak ko bukas. O teka, paano ba yung braso mo? At saka ang laki ng bendang yan, ha? Oo. May nakalabang kasi kaming halimaw kagabi. Anong halimaw sinasabi mo? Aswang ba yan? Ha? Hindi nga. Seryoso. Paano ba kasi yan?
Yun nga pare. May nakalaman kaming aswang kagabi. Inaaswang ang anak ko. Patingin nga ako ng sugat mo, pare. Naniniwala po kayo sa sinasabi ni Papa Ninong? Sharon, taga Leyte ako. Laganap sa amin yung mga kwentong aswang. At ako man mismo, ay may nakaharap ng aswang noong binata pa lang ako. Totoo ba yung lagi mo ikwento dati, pare? Pambihirang tao to. Ilang ulit ko ng kinuwento yun. Hindi ka pala naniniwala. Ang hirap naman kasi paniwalaan. May nakaharap kang aswang na nagaan yung baboy ramo. At ngayon, ikaw na mismo ang nagsasabing may nakaharap kang aswang. O sige na, patingin na nga ng sugat mo. Sinunod na ni Papa Badong ang kanyang kumpare na si Mang Imeng. Tinanggal nga niya ang benda na nakatabon sa kanyang sugat. Hindi pa man ito natatanggal ng lubusan, ay umalingasaw na mula roon ang amoy ng bulok na laman. Nakapagtataka, kasi nilinis at ginamot naman iyon ni Mama Perla. At nang tuluyan ng maalis ang benda, ay nagulantang kami sa nakita. Kakaiba ang itsura ng sugat na yon. Nangingitim ang laman sa loob at namamaga ang gilid-gilid na bahagi. Nagnanaknak din po iyon, tapos napakabaho. Diyos ko, ba't nagkaganyan yan? Nilinis ko naman ng maayos yung kagabi ah. Hindi ba masakit pa? Parang pangkaraniwang pakiramdam lang ng may malalim na sugat. Kalmot nga yan ang aswang. Ganito ang gawin mo, Badong. Ugasan mo yan ng purong katas ng kalamansi. Pagkatapos ay umunim ka rin ng katas ng 7 kalamansi na may halong asin. Yon ang alam kong lunas para hindi lumalay ang sugat na gawa ng aswang. Importante rin yon para siguradong hindi ka mahawa. Pwede palang makahawa ang pagkaswang sa pamamagitan ng kalmot? Hindi sa lahat ng pagkakataon. Pero posible rin. Parang rabies ng aso. Ang problema, hindi tayo sigurado kung nakakahawa ang kalmot nito. Kaya, mas mabuting manigurado. Noon din ay pinabili ako ni Mama Perla ng maraming kalamansi. Sinamahan ko na rin ng dagdag na asin at bawang. Pangontra na rin yon. Baka sakali kasing bumalik yung aswang pagsapit ng gabi. Pagkabalik ko naman kina Sharon, ay nakita kong naroroon na pala sina Willie at Lola Pina. Totoo ba, Leo? Inaswang uli si Sharon kagabi? Oo, sugatan si Papa Badong. Kaya nga rin ako bumili ng maraming mga pangontra. Baka kasi bumalik mamayang gabi. Mas maganda siguro kung dumito na lang muna ako. Para maraming magbabantay kay Sharon. Baka sakali rin na makaganti na ako. Oo nga pala. Si Julie, hindi ba dumating sa bahay? Tumawag sa akin kanina. Bukas na raw siya darating. Alam naman daw ng kakilala niya, yung simbahan ng kasal ninyo eh. Bakit daw hindi na lang siya sumama sa inyo ni Lola dito? May kunting aksidente daw doon. Nasugatan daw ng bakal yung likod niya. Nasugatan ka mo ang likod niya? Oo Brad. Pero, huwag daw tayo mag-alala. Ayos lang naman daw siya eh. Makakapunta raw siya bukas. Hindi ganun eh, Tol. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nataga ako sa likod yung aswang kagabi. Nasugatan ko yung halimaw. Sigurado ako ron. Kung ganun, tama ang hinala natin? Hindi pa rin 100%. Pero lumalakas ang kutob ko. Ano nang balak mo? Gagamitin natin itong mga pangontra. Pero kailangan muna natin kausapin si Mang Imeng.
may alam siya tungkol sa mga aswang. Nung mga oras na yon, ay nasa likod bahay sina Sharon, ang kanyang mga magulang, si Lola Pina at ang ninong niya na si Mang Imeng. Pumunta kami ron ni Willie. Sinabi ni Willie kay Mang Imeng ang mga hinala namin tungkol sa kung sino ang aswang. At noon din po, gumawa kami ng magandang plano kung paano haharapin ang halimaw. May dalawa tayong pagpipiliang gawin. Una, ituon ang pansin sa pagtaboy sa aswang para maprotektahan si Sharon. At ikalawa, kalabanin at tapusin ang halimaw. Alin sa dalawa ang mas gusto ninyong gawin natin? Yung ikalawa. Nasisiraan ka na ba, Badong? Wala kang nagawa sa aswang na yun kagabi. Ayan at sugatan ka pa. Paano ka naman makakalaban doon kapag bumalik yun mamayang gabi? Kapag hindi natin tinapos ang halimaw na yun agad, ibig sabihin, ilang buwan pang malalagay sa alanganin si Sharon. Ibig sabihin, may ilang buwan pa ang aswang para sumubok ng paulit-ulit. May punto ka naman. Pero kasi... Naiintindihan kita, Perla. Yun nga lang. Ay hindi ko papayag na manatiling buhay yung aswang na yun. Hindi pwede yun. Mananatili sa alanganin ang anak at apo natin. Sa pasyang yun. Papa? Sa totoo lang, isang ayon ako sa pasya mo, Madong. Mas mapoprotektahan natin si Sharon kung tatapusin na natin ang aswang sa lalong madaling panahon. Sang-ayon ako sa inyo. Pero sa palagay niyo ba posible talaga yon? Malakas ang halimaw na yon. Magagawa niyo kaya talaga siyang tapusin? Sa palagay ko, posible naman po, Lola. Nagawa ko siyang sugatan kagabi. Ibig sabihin, hindi siya malabong puruhan. Isa pa po, Aling Pina. 4 naman kaming haharap sa halimaw. Itong si Badong, si Leo at ako. Tapos idagdag pa natin si Willie. Gaya naman ni Maring Perla ang mag-aalalay kay Sharon kung sakali magsumama ang pakiramdam niya. Oo nga po pala, Mang Imeng. May paraan ba para masiguro nating ligtas itong si Sharon habang hinaharap natin yung aswang? Hindi ako sigurado kung uubra pero may posibilidad. May posibleng paraan naman tayo. Una ay magkukwintas siya ng benditadong rosaryo. Ikalawa, guguhit tayo ng bilog sa sahig gamit ang durog na uling. At sa loob nun, doon uupo si Sharon. Magdadala siya roon ng dinurog na bawang at kahit anong bagay na gawa sa tanso. Sa pamamagitan nun, hindi siya basta malalapitan ng aswang. Tayo naman. Paano natin mapupuksa ang halimaw? Gamitin mo yung pistola mo. Pwede na yan. Lagyan mo ng konting asin ng mga bala. May 2 itak dito sa inyo. Si Leo at Willie na lang ang gagamit ton. Pudburan din natin ang pangontra mga patalim. At ako naman, etong mga stick ng barbecue. Pwede na ang mga ito. Sigurado ka ba dyan, pare? Aswang ang kakalabanin natin. Tapos yan ang sandata mo? Lason sa mga aswang ang kawayan. Manghihina sila kapag nasaksak ng mga pinatulis na kawayan. Mas maganda sana kung kawayang si Bato pa na. Pero wala naman tayo nun dito, kaya ito na lang ang gagamitin ko. Sayang nga lang at di ko nadala ang baril ko. Wala na po ba tayong iba pang dapat tandaan, Mang Imeng? Oo nga pala. Magsuot tayo ng kulay itim o pula. Para hindi tayo basta suguri ng halimaw. Maglagay din tayo ng asin sa bunbunan natin. Sige. Ngayon naman, pag-usapan natin ang magiging pwesto natin habang hinihintay ang pagdating ng aswang. Itinuloy pa namin ang pagpaplano nung hapong yon. Pagkatapos ay bumalik na kami sa mga aasikasuhin
para sa kasal namin ni Sharon. Habang naghihintay na gumabi, may iilan ding mga dumalaw para mga musta. Kaya kailangan naming umakto na parang walang inaalala. Pumanap nga lang ng mga palusot si Papa Badong para siguraduhin walang dagdag na magpalipas ng gabi sa bahay. Pasado 11:00 na. Handa na pa kayo? Handa na po pa. Ikaw, anak. Handa ka na? Opo. Nakakwintas na po sa liig ko ang binitadong rosaryo natin. May dala na rin akong tansong barya. Mga 5 sentimo. Ngayon, ang gagawin natin, guguhit na tayo ng bilog dito sa may sala. Papatay natin ang ilaw sa buong bahay. Pagkatapos, pupunta sa kwarto itong si Sharon. Lilinlangin natin ang aswang. Kailangan isipin niyang hindi tayo handa. Ako ang gumuhit ng bilog sa may sala. Ginamit ko ang nakahandang dinurog na uling. Pagkatapos po noon ay pumasok na kami ni Sharon sa kwarto at humiga. Nasa may ulunan lang namin ang itak. Sana talaga matapos na to ngayong gabi, mahal. Para wala na tayong alalahaning aswang pagkatapos ng kasal natin. Yan din ang dinadalangin ko, mahal. Sana magtagumpay tayo ngayong gabing to. Oh, sige na. Matulog ka na muna. Umunan si Sharon sa isang balikat ko at pumikit. Ako naman ay nanatiling dilat habang nag-aabang sa mga mangyayari. Aminado akong todo ang kaba ko noong mga sandaling yun. Hindi kasi talaga ako sigurado kung ano ang kalalabasan ng pagharap namin sa aswang. Tumahimik ang paligid. Wala akong ibang marinig, kundi huni ng mga kuliglig mula sa labas. Hanggang sa pumatak ang hating gabi. Wala pa rin akong napapansing kakaiba. Ang akala ko noon ay hindi na darating ang halimaw. Subalit, nang sumapit ang alauna, ay narinig ko na ang huni ng tiktik. Nandiyan na siya. Tumating nga ang aswang. Leo, siya na ba yun? Oo, mahal ko. Siya na yun. Ihanda mo ng sarili mo. Ang tiyan mo, hindi pa sumasakit? Hindi pa. Hintayin muna nating makaramdam ako ng konting sakit bago tayo kumilos. Kailangan malinlang natin yung aswang. Humina na. Naririyan na siya sa malapit. Heto na. Heto na, Leo. Sumasakit na tiyan ko. Nang dumaing si Sharon, ay nakarinig din ako ng mga yabag mula sa bakuran. Papunta yon sa mismong tapat ng kwarto namin. Ilang sandali pa, may naaninag na akong anino sa labas ng bintana. Ganon pa rin, isang tao na may sabog-sabog at mahabang buhok. Doon ay kumilos na kami. Halika na, Sharon. Lumabas na tayo dito sa kwarto. Oo, Leo. Tara. Inalalayan ko si Sharon palabas ng kwarto namin. Kasabay ng pagbukas ko sa pinto, ay narinig kong kumalabog ang bubong. Subalit, noon din po ay bigla na lang napahiyaw ang halimaw. Yan ang bagay sa'yo, halimaw ka! Bilisan niyo, Leo! Dalhin mo si Sharon dito sa bilog! Diyan muna kayo, Sharon. Mama Perla, Lola Pina, pupuntahan ko sila sa labas. Mag-iingat ka, Leo. Dali-dali na akong lumabas ng bahay. Bit-bit ang isang itak. Dinig kong nasa may likod bahay banda ang mga kalabog
Kaya doon ako dumiretso. Pagkarating ko ron ay saktong nagpaputok ng pistola si Papa Badong at muling humiyaw ang halimaw. Yan ang dapat sa iyong kutong lupa ka! Pagbabayaran mo ang panggugulo mo sa ako! Hindi pa tayo tapos! Nakita ko si Mang Imeng at Willie na nasa ibabaw rin ng bubong. Pinagtulungan nilang sagupain doon ang halimaw. Kakalmutin pa sana ng aswang si Willie. Ngunit bigla na lang nagsaboy ng asin si Mang Imeng. Kaya naman, namalayan ko na lang na lumundag na pala ang aswang at dumiretso mismo sa kinaroroonan ko. Ngayon, humanda ka sa akin. Isang malaking pagkakamali na dito ka mismo pumunta sa harap ko. Nataga ko ang aswang sa may balikat. Subalit, hindi ko namalayan ang kanyang sipa. Tumama iyon sa isa kong tuhod, kaya ako natumba patagilid. Gayunpaman ay umunday pa ako ng taga at nadali ko naman siya sa may hita. Ang kaso, nagawa pa rin itong makalundag ng kaunti palayo. Dali-dali itong umakyat sa sementong bakod at tumuloy papunta sa labas ng bakuran. Sundan natin ang halimaw na yan. Sugatan yun. Siguradong hindi yun makakalayo. Leo, kaya mo pa ba? Opo, kaya ko pa. Tara na, baka makalayo pa yun ng tuluyan. Hindi na kami nagsayang ng panahon. Lumabas kami ng bakuran at tinumbok ang bandang likod ng bahay. May iilang mga puno po roon. Tapos, makapal na talahiban. Saan kaya nagpunta yung aswang na yun? Mahirapan tayong maganap dito. Buti na lang, bilog ang buwan. Alisto kayo. Andyan lang yun sa paligid. Tingnan ninyo ang nasa lupa. Lupa? May mga bakas ng patak. Kulay itim. Dugo! Kung ganun, mahanap po natin siya kapag sinundan natin yan. Ganun na nga. Tara na. Sinundan nga po namin ang mga bakas ng dugo sa lupa at mga damo. Nahirapan nga lang kaming gawin yon dahil medyo madilim ang paligid at itim ang dugo ng aswang. Hindi ko rin po itatangging abot-abot ang kaba ko noon dahil nga sa madilim, mahirap magmatyag sa paligid. Nasa panganib kami. Maaaring bigla na lang sumulpot ang halimaw mula sa kung saan at sunggaban kami. Maniwala ka lang, Leo. Kaya natin to. Mahanap natin at mapapaslang natin yung demonyong yun. Maigaganti ko na rin ang ate ko. Alam ko, Willie. Hindi ko lang talaga maiwasang kabahan. Nag-aalala rin ako para kay Sharon. Ligtas ang asawa mo. May solidong pangontra sila sa loob ng bahay. Manalangin ka lang. Matatapos din to. Sinunod ko ang payo ng kaibigan ko. Nagdasal nga ako habang patuloy kami sa paglalakad. Tuloy-tuloy ang lakad namin. Sinuot namin ang talahiban hanggang sa umabot na sa puntong wala na kaming makitang bakas ng dugo. Wala na tayong masundan. Dito na natapos ang mga bakas ng dugo eh. Saan na kaya puntang halimaw na yun? Kakainis naman. Baka nakalipad na yun. Hindi na yung makakalipad. Napuruhan namin ni Willie ang balikat at bandang likod nun. Pilay na ang pakpak road kapag nabuo. Galugarin natin ang paligid. Siguradong naandito lang yun. Ah! Tulong! Sakulo! Nagulantang ako nang bigla na lang may humila sa paa ko.
Kinaladkad ako noon pasuod sa nagtataasang mga talahib. Napasubsob pa ang mukha ko sa lupa habang tuloy siya sa paghila sa akin. Gayunpaman ay pilit kong hinawakan ang dala kong itak. Alam na alam ko sa sarili kong yun na lang ang solidong pangdepensa na meron ako noong mga sandaling iyon. Ilang sandali pa, huminto ang paghila niya sa akin. Natagpuan ko ang sarili sa gitna ng napakakapal na halamanan. Nabitiwan ko ang itak. Pinilit kong bumangon at nagpalingalinga ako. At sa ibabaw ng medyo malaking bato ay nakaupo ang aswang. Kumislap ang napakapula niyang mga mata sa liwanag ng bilog na buwan. Kumusta, Leo? Anong kailangan mo sa akin? Ba't mo ako dinala rito? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Maniwala ako sa'yo, isa kang demonyo. Isa kang halimaw. Kung gugustuhin mo, ay matatapos mong buhay ko sa isang iglap. Sumagot ka. Anong kailangan mo sa akin? Ang sakit mo namang magsalita. Pero kung sa bagay, totoo namang halimaw nga ako. Yun nga lang, wala akong balak na saktan ka. Sabihin mo na kasi. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ako dinala rito? Napakasimple lang. Anakan mo ko. Ano? Nababaliw ka na ba? Unang-una, may kasintahan na ako at ikakasal na kami bukas. Mahal kong mag-ina ko. At ikalawa, bakit naman ako papatol sa isang demonyo? Dahil kailangan kita, Leo. Kailangan kita. Gusto kitang maging ama na magiging supling ko. Julie? Ikaw nga? Kahit may hinala na kami, nagulantang pa rin ako nang ang aswang na mismo ang maglantad ng totoo niyang pagkatao sa harap ko. Bigla na lang po kasi siyang nagbago ng anyo. Sa lalim ng malamlam na sinag ng buwan ay kitang-kita kong si Julie talaga ang nasa harap ko. Wala siyang kahit na anong saplot. Kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang katawan. Kitang-kita ko ring may iilang sugat siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nako, pasensya ka na kung may mga sugat ako ngayon, ha? At pasensya ka na rin kasi sa dami ng pwedeng lugar, dito pa tayo magiging isa. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka naging aswang? May tugong aswang ang angka namin, Leo. Angka ng ama ko. Nung bumalik ako ng Sorsogon, dun ko tinanggap ang kapangyarihang ito. Pero bakit? Bakit mo tinanggap? Julie, mabait ka. Maputi kang tao. Dapat tinanggihan mo. Bakit ko naman tatanggihan ang kapangyarihang dapat sa akin? Bakit ko tatanggihan ang kalikasan? Biyaya para sa akin ang kapangyarihang ito, Leo. Kaya tinanggap ko. Halimaw ka. Napakasakit mo talagang magsalita. Pero hindi na bale. Dahil ngayong gabi, akin ka. Hindi! Hindi kailanman! Hindi ako mapapasayo. Mahal ko si Sharon. Mahal ko ang anak namin. Kung mahal mo ang mag-ina mo, papayag ka sa gusto ko. Tandaan mong makapangyarihan ako, Leo. Kung gugustuhin ko, ay kaya ko silang puntiryahin. Kaya kung ako sa'yo... Sumunod ka na lang! Huwag mo na akong galitin! Huwag mong sasaktan sina Sharon! Alam mo, Leo, madali naman akong kausap eh. Kung pagbibigyan mo lang ako,
Hindi ko sila kakalawin. Pangako. Tsaka, hindi ka rin naman dugi. Masarap naman ako, di ba? Nandidiri ako sa inakto ng kababata ko sa harap ko. Humilata siya sa ibabaw ng bato at bumukaka. Inilatay niya ang mga kamay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakangiti at nakapako ang tingin sa mga mata ko. Naroroon pa at dinuraan niya ang sariling palad. Hinaluan niyo ng dugo niyang kulay itim at saka pinahid sa kanyang dibdib, mga braso, hita, puson at sa bahaging hindi ko na sasabihin. Hindi ko inalis ang mahal kong si Sharon sa isip at puso ko. Hindi ako natutukso. Ang iniisip ko ay kung paano ko sila maililigtas. Ano na, Leo? Naghihintay ako. Ayaw mo ba talaga nito? Sige. Sige ka. Ikaw rin. Payag na ako. Anong sabi mo? Payag na ako na may mangyari sa atin ngayon. Sigurado ka na ba? Ayaw mo? Aalis na ako. Teka! Sandali. Ito naman. Siyempre, gusto ko. Kung ganon, halika. Lumapit ka sa akin. Kunin mo ako, Julie. Pinapasabik mo ko, ha? Naririyan na ako. Mahal ko. Nang makalapit na si Julie sa akin, ay bigla kong pinulot ang nabitiwan kong itak. Walang ano-ano, ay agad ko iyong isinaksak sa kanyang puson. Binulot ko iyon at isasaksak ko pa sana sa kanyang dibdib. Subalit, agad na siyang nakalundag paatras. Walang hiya ka, Leo! Isang karangalan na magkaroon ng anak sa isang makapangyarihang nilalang. Tapos tatanggihan mo ko? Sinayang mo ang ibinigay ko sa iyong pagkakataon! Hindi masasayang ang isang walang kwentang pagkakataon. At kailanman, hindi ako manghihinayang! Inundayan ko ng taga ang aswang. Subalit, sinalubong niya iyon ng matatalas niyang mga kuko. Habang nagkakagit-gitan ang patalim ko at ang kuko ng halimaw, ay bigla na lang niya akong sinuntok sa sikmura. Tiniis ko iyon kahit halos masuka na ako sa sakit. Kinabig ko ang itak. Napahiyaw ako nang makalmot niya ako sa balikat. Kakalmutin pa sana niya ako ulit nang biglang pumailan lang ang magkakasunod na putok ng baril. Leo! Leo! Ayos ka lang? Sugatan ka. Ayos lang ako. Kaya ko pa. Leo! Hahayaan mo ba talagang masayang ang alok ko sa'yo? Mag-isip kang mabuti. Sumama ka sa akin at mabibiyayaan ka ng kakaibang kapangyarihan. Hindi! Kailanman, hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko sa demonyo. Hindi ko magpapalit ang buhay bilang tao. At lalong hindi ko iiwan ang mag-ina ko! Naririndi na ako sa iyong aswang ka. Masyado nang mahaba ang gabing ito. Mawala ka na! Sinubukan pa ulit makatakas ni Julie, pero hindi na siya nagtagumpay. Magkakasunod na bala kasi ang pinakawala ni Papa Badong, kaya naman natumba na ang aswang sa damuhan. Doon ay pinagtatataga at pinagsasasaksak siya ni Willie at ni Mang Imeng, hanggang sa bumalik na ito sa pagiging anyong tao. Julie,
Ikaw? Ikaw ang aswang? Babayarin niyo to. Babayad kayo. Ikaw ang magbabayad. At ito na ang karma mo, Julie. Marami kang pinatay sa baryo. Pinagtangkaan mo ang asawa ko. Tapos, binalak mo pa akong akitin. Nakakadiri ka. Itinuring ka naming kapatid. Kaibigan ka namin. Tapos anong pinagkakagawa mo? Hindi. Hindi pa ito ang wakas. Hindi. Sa harap namin mismo ni Willie, nalagutan ng hininga ang kababata namin. Kapwa hindi kami makapaniwala na may dugo palang aswang si Julie. At lalong hindi ko maisip kung bakit niya tinanggap na maging ganap na aswang. Alam mo kasi, Leo, hindi basta-basta natatakasan ng isang tagapagmana ng bato ang nakatakda para sa kanya. Piling mabuting tao sila habang lumalaki. Pero pagsapit sa takdang oras, ay unti-unti silang nagbabago. Yun ang kalikasan para sa kanila. Mahirap nang baguhin. Mamaya ng usap. Libing na natin itong katawan. Lagot tayo pag may nakakita sa bangkay nito eh. Kailangan muna natin yan sunugin, pare. Pagkatapos hanapan natin ang paraan para maitapon sa dagat. Para siguradong hindi na babangon yan. O hindi naman kaya, maiwasang makuha ng ibang nilalang ang kapangyarihan sa loob nan. Sinunod na lang po namin ang sinabi ni Mang Imeng. Sinunog nga namin ang katawan ni Julie. Bagamat, tinago muna namin pansamantala ang mga abo. Balak namin noon ay tsaka na iyon itapon pagkatapos ng kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Maraming salamat po sa inyo. Hindi magiging posible ang okasyong ito kung wala kayo. Thank you po sa lahat. Salamat po sa pagdalo. Nairaos naman po ng maayos at matiwasay ang kasal namin ni Sharon. Latang-lata nga lang ako noon. Dahil sa pakikipagsabunuan namin sa aswang ng nagdaang gabi. Pero hindi bali na. Sulit naman eh. Ang mahalaga, ligtas na ang mag-ina ko. Naitapon din namin ni Willie ang mga abo ni Julie sa dagat. Kaya panatag kaming hindi na niya kami guguluhin pang muli. Naging mapayapa ang pagsasama namin ni Sharon mula noon. Naging maayos din ang kanyang pagbubuntis at napakalusog ng anak namin nang isinilang. Nasundan pa nga namin siya ng 2 pa. At pare-pareho na silang malalaki ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo. Ngunit, bago ko pa man tuluyang tapusin, isang munting paalala lang po. Mag-ingat tayo sa mga taong nasa paligid natin. Minsan kasi, akala natin, kilalang kilala na natin sila. Pero, ang hindi natin alam, magdadala pala sila ng pasakit at kapahamakan sa buhay natin.